Mahalang LCD or screen ng mga Samsung, lalong-lalo na yung Note at Galaxy S series. Itong nasa screen nyo ay Samsung Galaxy S10 at ang pyesa nito kapag bumili ka sa Samsung Service Center ay 8,600 pesos. Pero yung resale value nito sa second-hand FB Marketplace ay di hamak na mas mababa sa pyesa pa lang nito, di ba? So hindi siya sulit. Pero alam mo ba na makakabili ka ng murang LCD sa Shopee? At aalamin natin kung sulit nga bang bumili ng ganong klaseng LCD. Tara! Meron ka namang mabibiling mga replacement LCD or third-party LCD sa Shopee na nagkakahalaga ng 5,000 peso below. Pero kung gano'n ang gagawin mo, mas i-recommend ko na lang na bumili ka ng second hand kasi itong unit na to, Samsung Galaxy S10, meron kang makukuhang 3,000, 3,500. Mas makakatipid ka, di ba? Pero kung gusto mo talagang mapakinabangan yung phone mo at may sentimental value siya, pwede naman, makakabili ka pa rin naman ng mura. May nakita ako sa Shopee, itong screen na to, na-score ko to ng 800 pesos. Tama rinig mo 800 pesos, pero may catch siya. Ang catch niya, tignan mo point, ayan may basag siya, tapos hindi ganun kaganda yung condition niya, di ba? Nakalagay naman sa description na tsambahan yung pyesa, may maganda, may pangit. Meron naman sa reviews, may mga nakakuha ng magandang parts, tuldok lang. So, tsambahan. Nagkataon lang na pangit yun nakuha ko. Basag dito. May nakuha na rin ako dati sa isang phone ko rin. Samsung Galaxy S9 to. Na-score ko to ng 400 pesos. Pero ang problema nito, meron ka lang ditong black spot. Tas okay yung screen. So medyo maganda yung kuha ko dito versus ngayon sa S10 ko. Ang gagawin natin, susubukan natin kung sulit nga ba tong nabili kong pyesa. Ililipat natin yung laman loob nito papunta dito. Eto na siya ngayon, nalinis ko na siya, hindi na ganun kadugyot, pwede mo nang hawakan. Pag tinignan natin yung screen, ayan, meron ditong black spot and then supposedly dapat may display pa dito. Nag-black na rin tong buong baba na to.
Tapos, meron ka rin ditong konting line sa gilid, pero other than that, wala na siyang problema. Responsive naman yung screen, and then okay naman yung brightness and everything yan. Dahil hindi ako masaya sa nakuha kong screen, ni-return ko na lang, na-refund ko naman at kumuha ko ng bago. Ang nakuha ko this time ay napakaganda. Para sa akin, sobrang ganda nito kasi, tignan mo ayan may plastic pa siya. So, brand new tong screen na to, nagka-problema lang. Tinanggal ko na yung iba off screen. So, brand new tong screen na to, bukod sa pangit to. Ayan, brand new siya, kaso may tama dito. Pero, pag tinignan mo, ayan, ganyan na lang ang problema ko. Kapag tinest natin yung touchscreen niya, lahat ay natatouch. Ito, yan So, kahit may black spot dito, natatouch naman yan, malalaman mo naman na natatouch lahat kapag itong mga black boxes na to, nadaanan mo lahat. Yan, nadaanan mo, di ba? Ito hindi mo nakikita, di ba? Kailangan, kapag na-touch mo lahat ng green na yan, masasara yan, mawawala. Ibig sabihin, working yung touch dito. Siyempre, itest din natin kung tumatagos yung sensor dito sa screen na nakuha natin. Testing natin yung fingerprint natin. Yan. Nag-unlock siya, ibig sabihin nare-read ng sensor natin yung fingerprint. All good yung LCD mo. Ang tanong, sulit nga ba to sa halagang 800 pesos? Para sa akin, itong nakuha kong to, sobrang ganda nito Sa point of view ko, 800 pesos. Sobrang laki na natipid ko tapos brand new yung parts na defective and may konting basag and then may black spot. Which is still not bad. Kung hindi naman gusto mong bumili ng brand new at original at paggawa sa Samsung tapos wala ka pang pera, nag-iipon ka pa, bagay na bagay sa'yo to. Kung bago-bago yung phone mo, S21, 22, 23, 24, yun, sobrang mahal pa nun, ito, perfect sa'yo tong gantong screen. Kung gusto mong bumili nito, maglalagay ako ng link dyan sa baba para ma-check out mo na lang. At yan, hanggang dito na lang muna ako. Kung gusto nyo pang makakita ng ibang video na gawa ko, i-check nyo yung mga suggestion dyan sa screen ninyo. Sigurado ako magugustuhan yung mga video tutorial na ginawa ko sa pagre-repair ng mga gadget. So, paano yan? Hanggang dito na lang muna ako. Kita tayo sa susunod kong video. Paalam.